Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kaniyang asawa at 2 anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang 2 nilang anak ay nakapag-asawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kwelyon. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Hinaga ni Orpa ang kanyang biyenan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang linggo pagkatapos ang pag-akyat ni Maria sa langit, ipinagdiriwang natin ang pagiging reyna ni Maria sa sanlibutan, the Queenship of Mary. Dahil si Maria ay ang pinakamalapit kay Jesus at siya ay nakikiisa sa gawaing pagliligtas, nakibahagi si Maria sa kahirapan at sa tagumpay ni Jesus. Kaya tulad ng si Jesus ay umakyat sa langit, si Maria ay iniakyat din sa langit. Sa pagluluwalhati kay Jesus, inaantay natin ang kanyang pagdating bilang dakilang hari ng sanlibutan. Si Maria ay nakikiisa sa karangalan niya sa langit. Kaya kinikilala natin siya bilang reyna ng langit at lupa. Ginagamit ni Maria ang kanyang pagiging reyna sa pangangalaga sa atin at sa pagbibigay sa atin ng pag-asa. Tayo rin ay nakikiisa sa tagumpay ni Jesus kung mananatili tayong malapit sa Kanya. Ang aklat ni Ruth ay isang maikling aklat tungkol sa isang pamilya noong panahon ng mga hukom nang wala pang hari sa Israel. Maganda ang kwentong ito. Wala ditong kontrabida at walang kaaway. Ito'y tungkol sa katapatan at pagmamahalan kahit na mga taong galing sa ibang lahi at kahit na sa ibang relihiyon. Nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem at sa karatig ng mga nayon. Umalis si Elimelech kasama ng kanyang asawang si Noemi at ang 2 anak na sina Mahalon at Kilyon upang maghanap buhay sa karatig bayan ng Israel, ang bayan ng Moab.
Nakapag-asawa si Mahalon at si Kilion ng mga Moabita. Sa katagalan ng kanilang pananatili sa Moab at sa kasawi ang palad, namatay si Elimelech at ang kanyang 2 anak na lalaki sa Moab. Wala naman silang anak na naiwan, kaya naiwan na lang ang 3 babae na mag-isa. Dumating ang balita na nawala na ang tagtuyo sa Bethlehem, na tumutubo na uli ang mga tanim doon. Kaya umuwi na lang si Naomi sa kanila sa Bethlehem. Wala naman siyang maasahan sa Moab. Kinausap niya ang 2 daughters-in-law na bumalik na lang sa kanilang mga pamilya. Hindi na niya kayang suportahan sila at wala naman siyang ibang anak na mapapakasal pa sa kanila. Umuwi si Orpha na mabigat ang loob. Ngunit ayaw umalis si Ruth. Sabi niya, "Saan kayo pumaroon? Doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos." Talagang committed siya na hindi iiwan si Naomi. Bubalik silang 2 sa Bethlehem. Nakakatawag pansin ang attachment ni Ruth kay Naomi. Magkaiba ang lahi nila at ang relihiyon nila. Hindi naman sila magkadugo. Magbiyanan sila. At madalas ang magbiyanan ay hindi nagkakasundo. Wala namang maasahan pa si Ruth na makukuha kay Naomi. Pero hindi niya ito iniwan. Maaring naawa siya sa matanda na walang kamag-anak ito. Siya na lang ang mag-aalaga sa kanya. Ang ganitong commitment ay bihira at siya ay pinagpala ng Diyos. Marinig natin ito sa susunod na pagbasa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tapat na paglilingkod tulad ni Ruth. Mag-serve sana kami kahit na dahil sa mag-serve sana kami, hindi dahil sa may matatanggap kami, kundi dahil sa buong pagpapahalaga ng aming paglilingkod. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.